Hello guys! So ngayong araw ay ito na naman ang panibagong kabanata dito sa ating munting bahay kubo. Ito na ngayong araw na yun guys. Gaya ng sabi ko sa inyo, kaya nga natin minamadali ang paggawa ng ating munting bahay kubo. Dahil dito nga gaganapin ang birthday ng aking anak na bunso. Doble kasi ang occasion ngayon dito. Dahil nga ang birthday ng aking anak na si Ariana ay kasabay ng piyesta din sa dito lugar namin kung saan kami nagpatayo ng aming munting bahay kubo. Kaya kahit hindi pa natatapos ang ating munting bahay kubo na pinapagawa, ay bibinyagan na natin ito ng isang magandang blessing. Kahit hindi pa nga tapos ang ating munting bahay kubo, pero pwede na rin itong matulugan. May kasabihan nga, kapag may pinapagawa tayong bagong bahay, alam ko sa iba ay hindi pa ito bahay sa tingin nila. Kasi nga dahil maliit lang. Kaya nga tinatawag ko na lang itong munting bahay kubo. Pero para sa amin ay bahay na rin ito. Maliit man yan o malaki, ang importante ay may matutulugan tayo at hindi nauulanan. So yun na nga, may kasabihan nga tayo na kapag gagamitin mo na ang bahay na iyong pinapagawa, kailangan mo daw dito na matulog ng 3 gabi. Kailangan daw kumpletuhin mo ang gabi na yun. Kaya sinunod namin ang pamahiin na iyon. Mapaniwalain kasi kami sa mga pamahiin. Wala naman kasing mawawala sa atin kung maniniwala tayo. Ang mahalaga ay nasunod natin ang mga magandang para-paraan. So yun na nga guys, buti na lang natapos na rin yung CR natin. At itong loob ng ating munting bahay kubo, kahit hindi pa natatapos, ay pwede na rin iyong matulugan. So yun na nga guys, nilagyan nga lang muna namin ng floor mat yung loob ng ating munting bahay kubo. Para lang may matulugan muna kami. Yun nga, 3 araw kami dito mag-i-stay. Dito muna kami matutulog. Pero pagkatapos na party, ay ipagpapatuloy na natin ang paggawa ng ating munting bahay kubo. So ayan guys, nakikita nyo ba yan kung sino ang nag-i-slice ng ating mga karne? Namumukhaan nyo ba? Mukha bang familiar sa inyo? Kung nakasubaybay kayo guys sa ating part 1, part 2, part 3 at hanggang part 14, ay maalala nyo agad. So yan, tinikman na nga ng asawa ko yung nilutong una ng ating na-promote na kusinero. Siya nga si Welder at siya din si Panday at ngayon naman guys, siya naman si Cookman. Iba talaga guys kapag talented, no? Ang dami mong magiging rules. So yan, kakaway-kaway na nga siya. Parang gusto rin niyang maging Miss Philippines. Nakakabilib talaga kapag marami ka talagang talent. Siguradong di talaga magugutom ang pamilya nila. Sa dami ba namang alam na trabaho? So ito na nga yung harapan ng ating munting bahay kubo. O diba, gamit na siya kahit hindi pa nga natatapos. Idea din ito para sa mga kulang-kulang pa din yung budget. Pero gusto nang magkaroon ng sariling bahay, pwede nyo na yang ipadahan-dahan lang sa pagtapos. Importante ay pwede na itong matirhan at hindi na kayo mababasa ng ulan. Tulad na lang ngayon itong ginagawa namin. So yun na nga, sa mga hindi nakasubaybay mula sa ating part 1 at hanggang part 14 na laging nagtatanong kung magkano na nga ba talaga ang total na nagagastos natin ngayon. So yun na nga, umabot na nga tayo ng 80k. Para lang iyan sa mga nagtatanong na kung magkano na nga ba ang total cost na nagasto na nga natin. At para naman sa mga hindi naniniwala sa comment section na ganyan palang kalaki ang nagagasto natin ngayon sa kabuoang munting bahay na naipapagawa na natin. Totoo naman kasi yan at gusto ko nga i-share sa inyo yung idea sa pagpapagawa ng ating munting bahay kubo. Diba nga ang pinag-uusapan natin dito ay ang pagpapagawa lang ng munting bahay kubo. At sa mga nagtatanong nga kung kasama na nga ba yung labor, syempre hindi pa yun kasama. Kasi ang pinag-uusapan lang naman natin ay kung magkano na nga ba ang nagagasto natin sa ating munting bahay kubo. Ibig sabihin sa mga materials na ating nabili ang yung halagang 80k. At kung sa labor naman natin pag-uusapan ay umabot na din tayo ng 20k. So kung ating isasoma total ay umabot na tayo ng 100k. So yun na nga guys, sa halagang 100k ay may kabuuang bahay na kayo na ganito. Kahit maliit lang nga siya tingnan, pero nakadepende yan sa pagpapagawa ninyo. Maliit nga sa paningin ng iba, pero maganda namang tingnan sa mata at napaka-unique ng ating munting bahay kubo. Ito na nga pala ang aking anak na si Ariana. Siya ang nagbe-birthday ngayon. Ang aking unique kaiha, ang aking bunso. Nire-ready na nga namin ang ating mga naluto na pagkain. At syempre sa handaan ay hindi talaga nawawala ang lechon. Number 1 talaga yan sa lamesa. At dahil na ready na nga ang ating mga pagkain, at ready na rin kami na kantahan ng happy birthday ang aking anak na si Ariana. Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Let's kayo ng happy birthday na! Mga una! At syempre,
kapag birthday ay may cake din. Wish muna bago mag-blow ng candle. Anak na itong dalawa at isa lang ang may birthday. Pero nakiblow din si kuya niya. Actually, magkasunod talaga ng birthday itong mga anak ko at pareho lang din ang buwan nila. September 10 itong bunso kong si Ariana. At September 13 naman itong anak kong si R. James. Days nga lang ang pagitan ng birthday nila. Ito nga si Ariana ay kasabay niya ang piyesta ng Senyor San Nicolas. Kaya ang pangalan niya ay Ariana Nicole. At ito namang anak kong si R. James ay kasabay naman niya ang mahal na Senyor San Antonio de Padua. Kaya pinangalanan namin siyang R. James John Anthony. So yun na nga guys, gusto ko lang i-share din sa inyo yun. Ito na nga at medyo napapataas ng ating kwentuhan kaya pinapas forward ko na itong video. Ito na nga yung ganap dito sa ating munting bahay ngayon. Ayan, nagsisikainan na silang lahat. At yan na nga rin pala ang itsura ng ating paligid dito sa ating munting bahay kubo. Ang laki na ng pagkakaiba guys mula nung nagsimula tayong magpatayo dito at ngayon ayan, napakamaaliwalas ng tingnan ng ating paligid. Kaya sa mga nakasubaybay sa update ng ating munting bahay kubo at sa mga gustong magpatayo din na katulad lang nito kalaki at sa mga nagustuhan lang din yung design namin ay pwede naman nyo itong gayahin. Sa halagang 80k nga ay makakapagpaporma na kayo ng ganung kaganda na munting bahay kubo. Tandaan guys, sa mga materialis lang yung 80k na budget mo at magsisave ka ulit ng 20k para sa mga labor mo. Kaya ang total cost niya lahat ay umabot siya ng 100k. Pero kapag gusto pa natin na mas gumanda pang ating munting bahay kubo, ay mag-ipon pa tayo ng dagdag budget para dyan. Lagi niyong tandaan, kapag mayroon tayong pinapangarap, ay maraming paraan para ito ay ating maipatupad. Samahan lang lagi natin ng sipag at syempre dasal. Pwede naman kasi yan nating pag-ipunan. Sabi nga nila, kung gustuhin mo ay may paraan. So ayun na nga guys, sa mga nag-aabang kung kailan ba talaga matatapos itong ating munting bahay kubo. So sa ngayon, ito muna ang mai-update ko sa inyo. Nasa part 15 na nga tayo guys. So sa susunod na update ko sa inyo, ay baka doon ay matatapos na talaga itong ating munting bahay kubo. Kaya sa mga nais magpagawa ng katulad lang din ito at sa mga nagustuhan ng aming design, keep updated lang kayo lagi kasi lagi ko din naman kayong i-update kung ano na naman ang ganap dito. So yan na nga guys, may special visitors na nga kami na dumadating. Pero special naman talaga lahat ito aking mga bisita. Lalo na't mga pamilya ko lahat halos na nandito. Pero itong paparating, hala, may interview pa yata ako. Char, sana all. So yun na nga guys, dumating na malakas ang kumpare namin na manager ng Radio Bandera Sweet FM Dumaguete na si Sir Bernilo Cabusaw. Ayan, hello pre, salamat sa iyong pagpunta. Salamat sa inyong pagpunta lahat. Kasama ng kanyang mga staff ng Radio Bandera. Ang daming ang nag-invite nito sa kanila. Kasi nga, kilalang kilala itong manager natin ng Radio Bandera at marami ding gusto na ma-meet siya. Bukod sa manager nga, ay isang malakasang reporter din. Sana all. So ayan, ang saya-saya nga ng birthday ng aking anak. Ang kanya kasi! Sige. Ano kasi? Last Dito ngayon, kaya maraming salamat sa lahat ng dumalo sa kaarawan ng aking anak na si Ariana. At syempre, sa aming kumpare na si Paring Bernie, maraming salamat pre sa pagpunta mo dito sa kaarawan ni Ariana at sa pagpapaprogram mo. At ito lang muna ang mai-update ko sa inyo guys at maraming salamat sa inyong panunood. Abangan ang part 16. Bye!